So hello mga ka-coins, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mapagpalang araw po. So yun, thank you po sa mga nakapanood ng ating last video. So ito po siya. So yan po, napakaganda po ng feedback po ng video na yan. So masasabi ko na yung mga nakapanood nito is marami mapupulot na aral. So thank you po sa pagla-like po ninyo at pagko-comment po ninyo sa mga video ko po. At the same time, sa panonood nyo po ng mas mahaba. So para mas ma-count po yung panonood po natin, make sure po na after 5 minutes bago po tayo mag-like dun sa video. So para mag-count po siya as view. Yun po. Thank you po ulit. So yun. In this video, talakayin po natin kung paano ba tayo magiging isang effective na seller. So magbibigay po siguro ako ng 5 masasabi kong aspect para magamit nyo para maging isa kayong seller, or para mas mag-improve o paano kayo makapagbenta ng mga coins na hawak po ninyo. So yun, samahan po ninyo ako, atin talakayin. So wag na natin masyadong patagalin, pahabain. So salamat po ulit. Tara, let's go. So hello mga coins, mapagpalang araw po sa atin lahat. So yun, konting konting advice nga lang po pala, lalo na sa mga nakatira sa Calabarzon, sa part ng Cavite, Laguna, etc. So ingat po tayo, lagi po tayo mag face mask kasi medyo nag-aalboroto yata yung bulkan. So nung mga nakaraan, nakala ko fog lang po yung nakikita ko. So parang mga usok. So yun, smog po yun. So lagi po kayo magsuot ng face mask para po din po yun sa inyong kaligtasan. So yun, konting update lang po pala sa ating mga subscriber bago tayo mag-start. So ito po siya. Nasa 921 na po tayo. So yun, malapit-lapit na po tayo maka 1K. Yan. So tuloy-tuloy nyo lang po yung pagko-comment, panonood po ng ating video. Short na lang po tayo ng 79 subscriber. So possible mamimili po ako ng 3 winner o mananalo po ng ating GCash. So yung pamigay po na yan is galing po sa atin lang po yan. So wala pa po tayong ina-earn o kinikita dito. So maraming salamat po sa inyong suporta from day 1, lalo na yung mga subscriber natin from day 1. Salamat po ng marami sa inyo. So yun, update lang din po sa ating watch hour. So ito po siya. Nasa 1,996 na po tayo. So yun, medyo malaki-laki na po siya. So halos mangangalahati na po yan. So ang target po natin dyan is 4,000. So short na lang po tayo ng 2,004. So parang year lang ng coin, no? So yun, para mag-count po kasi yung ating panonood or mga likes. So pinaka-the best po kasi niyan is panoorin po natin siya. Yung length po niya is dapat nasa more than 5 minutes bago po tayo mag-click ng like dun po sa video. So yan. So salamat po ng marami sa mga nakakapanood po ng mga video natin. So thank you. Solid. So may mga corresponding video tayo. Panoorin po ninyo yung iba. So balik lang po tayo. May mga video tayo dyan na possible na makatulong po sa inyo. So yun, talakayin na po natin kung paano ba tayo magiging effective na isang seller, or kung gusto niyo or decided na po kayo maging isang seller. So ano ba dapat nyong gawin? Yan. So unang gagawin po natin, syempre, una po niyan, maghahunt po kayo. So yun po, may makikita kayong mga possible na coin. So masasabi ko, etong
pagko-coin po na ito is kikita po talaga kayo dito. Hindi po yan joke, hindi po yan ano lang ano natin, kikita po talaga tayo dyan. So bakit? Possible ano po kayo, papalit po kayo ng siguro mga worth 1,000, tas isort nyo po siya. So dapat unang-una kailangan alam nyo po yung varieties or variant nung barya. Yun po ang unang-una nating dapat malaman. So dapat alam natin yung mga variant niya, katulad po nito. Yan. Yung ating, yan, makikita po ninyo 2013 na bold letters. Yan. So kung makakahunt po kayo ng ganito kaganda, so possible pwede nyo siyang ibenta ng 500 to 600 yung ganito kaganda mga coins. So pinakamababa nito nasa 300, pinakamababa na po yun. Yun nga po, palagi kong sinasabi sa inyo, balik tanawan nyo po yung last video natin. So kung maganda po yung kondisyon, mas added value po yun sa barya. Kahit sa aspect po ng coins, kahit common po yan, basta maganda po yung kondisyon, possible mas maganda yung value po niya. So mas mataas nyo siya pwedeng ibenta. Bukod sa itong variant po na to is semi hard to find, so maraming bumibili po nito mga coin. So may mga video po tayo niyan, so gagawa po ako ng price update nito, kasi yung last video ko nito way back siguro mga 2 months ago, hindi ako masyadong satisfied dun sa video na nagawa ko na yan. So yun, so siguro may mga errors po, dapat medyo may idea tayo sa errors. So ito po yung mga possible error na makikita po ninyo o i-encounter nyo. So ito po, planchet error. Ito po yung mga borado po yung pinaka ng barya. Yan. So yan, may mga value po yan. So paano nyo po ba malalaman kung yung error na yun is legit? So dapat meron tayong meron tayong timbangan or tinatawag nating yung ano po ng barya, pinaka timbangan po niya, meron po yan. So kailangan meron po tayong ganun. Tapos meron po tayong reference kung gaano po kabigat yung barya, na sa ganun doon po natin i-compare kung yun nga bang baryang hawak nyo na error is legit po yun. So yun po yung una, yung planchet error. Then ito po yung masasabi kong error na medyo mahal. So ito po, yan po yung tinatawag nila na double head kung tawagin. So yan po, possible ang pinakamura po niyan is nasa 3K po, pinakamura po So sabi ko nga po sa inyo, kung mas maganda yung kondisyon o mas maganda yung pinaka-error po niya, so mas mataas po yung price niya. So yan, makikita niyo naman po yung mga pricing niya kung magkano siya ibinebenta. So masasabi ko na kikita po kayo dyan. So meron pa ba yung makikita sa circulation? So opo, meron po. Yung minahan po ako yung planchet error, meron po yan doon sa aking shorts, panoorin nyo po doon. Yun, hunt ko lang po yun. Then in-enhance ko na lang po, nilinis ko ng konti ng bulak and then sabon. Yun, naging okay po ulit siya. So next, yun po mga pwede nyo pong gawin unang-una. So next po natin is, syempre, saan nyo po ba siya ibebenta? Kung medyo marami na tayong alam sa varieties or variant, saan nyo po ba siya maaaring ibenta? So sumali po tayo sa mga FB groups. So yun, kung di nyo man po sa akin mahiyalok, pwede po tayo sumali sa mga FB groups. So may mga rules po yan pagdating sa FB group. Mag-post po kayo dyan sa FB groups natin. So ito, may i-recommend ko tong group na to, for errors coin. Yan, dyan may kaanib po tayo dyan sa group po na yan. So solid po yan. So marami pa pong iba't ibang group. May mga rules po yan mga coins wag po tayong mag-hijack ng post na may post. So ano po ba yung hijack na tinatawag po natin? So ang hijack po is yung may nag-post, kunyari ako po nag-post, tapos na may nakakita po ng aking post, tapos naglagay po doon ng coin na ibinebenta niya po, na sinasabi niya na
sa makakagusto o sa magkakagusto nitong coin na to, possible mga ganon. So wag na wag po natin gagawin po yun. So wala naman pong bayad ang pagpo-post, so mag-post po tayo. So lagyan po natin ng PTPA. So ano po ba yung PTPA? Permission to post admin. So yun, pag na-approve po ang ating post, so syempre magpapasalamat po tayo sa mga admins po natin diyan sa group na yan, admins and moderator na mag-a-approve po ng ating mga post. So maging magalang po tayo sa pagpo-post. So syempre lagyan niyo po ng konting caption na pasintabi o sa makakatulong sa aking post. So kung buying ka or selling ka, so mas maganda doon po tayo mag-post. Yan, sa mga group po natin, lagyan po natin ng PTPA lagi. Wag po natin yung kakalimutan para ma-approve po yung mga post po natin. So pangatlo, ito ang pinaka mahalaga po itong pangatlo na to. So pangatlo natin dapat gawin at dapat nating tatandaan is yung pagiging pagiging nice natin. So yun, syempre customer service pa rin. Kahit na, sabi ko nga po sa inyo, kahit na maganda yung coin nyo, tapos hindi po tayo approachable or maiksi po yung pasensya natin, nagagalit po tayo, wala po tayong pasensya sa mga, kasi ganito po yun pag bibili po tayo, syempre bubusisiin po nating mabuti yan. So aalamin natin detail by detail. So habaan po natin yung pasensya po natin sa part na yan. Kasi po, mas maganda po na syempre customer service pa rin po sa ating mga pagbebenta ng coin. So kahit gaano kaganda yung coin natin na inaalok dun sa possible buyer or dun sa magtatanong, pero yung approach natin is hindi maganda. So kahit ako kung aalokin mo ako tapos parang magagalit ka pa, kahit gaano kaganda yung coin mo, kahit gaano pa yan career, sa tingin nyo po ba bibilihin po yan? Siyempre hindi, kahit din po kayo. So siyempre mas maganda yung magkaroon po tayo ng konting customer service na sa ganon babalik-balik po sa atin yung mga buyer po niya. So dapat yun nga po, dapat unang-una may mga knowledge tayo about coins. So may mga video po tayo dyan about varieties, variant. So yung mga possible na pwede nyo pong ibenta, balikan nyo po yung mga video na yung mga coins para makapulot po tayo ng aral. So panoorin po natin lahat po yun. Nasa ganon, mas matuto po tayo sa mga variant o varieties ng coin. So yung mga varieties na yan, hindi natin masabi mga coins. Mas malaki pa yung value nyan doon sa mga hard to find. Yan. So syempre kailangan mabait tayo. Yun po yun. So yun, pang-apat gawin po natin is yung kung medyo marami yung natin, yung transaction natin. So medyo parang mataas po yung price, siguro mga possible mga 5,000 yung bibilin sa inyo worth. So mas maganda ipa-legit check nyo po siya sa group. So magpo-post po kayo, yun, magpapaalam po ulit kayo PTPA para nasa ganon mapalegit check nyo siya. So marami pong magko-comment din po dyan. So palegit check mga coins kung legit ba ako or kung legit ba tong katransact ko. Yan. So yun, pinaka the best yun, magpa-legit check po tayo, nasa ganon mas safe yung transaction nyo. So ito po, panlima. Ano ba ang panlima? So siyempre magkakaugnayan po kayo niyan ng buyer. So mas maganda po gawin po natin is mag video call po tayo doon sa pagbibilhan po natin o bebentahan po natin. Bakit? Kung kayo po yung bibili, dapat hingan po niyo siya ng proof na legit ba yung coin na hawak niya, kung sa kanya ba yun or kung hindi ba yun galing sa kung saan. So yun po, dagdag rin po, lagyan po natin ng watermark yung mga coin na ipinopost po natin, lalo na kung rare. So para hindi po siya magagamit
sa ibang coin collector. So kunyari ito, bibigyan ko po kayo ng sample ng watermark. So ito po siya, yan. So yan po yung watermark. Ayan po, yung nakikita nyo pong parang signature dyan o pangalan po dyan sa mismong coin. So lagi po kayo maglalagay niyan, huwag nyo pong kalilimutan para hindi po yan magamit sa kung saan. So marami mga tinatawag nila mga bogus or scammer na gumagamit ng coin na hindi naman sa kanila para makapang daya o makapang loko. Yan. So syempre, yun nga po, gaya po na sinasabi ko po sa inyo, kung kayo po yung seller, syempre ano po yan, payment first. Kung hindi man payment first, kalahati yan. So pag dumating yung parcel or yung coin, saka bibigay yung kabuuan. Possible po yan. So depende po yan sa pag-uusap po ninyo. So yun, i-video call nyo po yung makakatransact nyo or tawagan nyo po para mas makausap nyo siya. At the same time, syempre, para makatawad din po kayo. So kahit makatawad man lang tayo ng free ship, so okay na po yan. Medyo malaking bagay na yan. Makatawaran nyo man lang yung hindi nyo man matawaran yung mismong coin, matawaran nyo po yung pinaka shipping fee nya. So malaking bagay na yun mga coins, lalo na kung hard to find yung ibebenta po sa inyo. So yun po yung mga possible na pwede nyo pong gawin or isagawa kung kayo po ay decide na po maging isang seller. So sana po na intindihan po natin yung mabuti. So yun, yung last video na ginawa ko bago ito, so marami akong mga tips doon. So panoorin po ninyo yun, tapusin po ninyo para mas mag-improve po yung ating pagiging isang collector. So yun, ako dati ganun din po yung ano ko, na siyempre gusto ko magbenta. Then nasabi ko na okay pala maging isang collector na lang. So yun, collector tayo ngayon, hindi tayo seller, hindi tayo nagpapakawala basta-basta ng barya. So may mga nagtatanong sa akin, so dapat po panoorin nyo po yung mga ano natin, yung mga video natin, para na sa ganun malaman po ninyo kung ano yung mga barya na aking patuloy na binibili po. So shout out time na po sa ating mga solid viewers and yung mga nagko-comment po natin, syempre. So sa mga silent viewers po natin dyan, na-comment po tayo mga coins para mas makita ko o mas ma-appreciate natin yung mga effort po ninyo. So yan, ito po yung mga nag-comment sa ating last video. So yan po, diba? Medyo marami ang tad-tad dyan. So salamat po sa mga nag-comment po dyan at mga nakapanood po ng ating last video. So thank you. Alam niyo naman po, kahit pagod po tayo, gagawa po tayo ng video para po sa inyo. So yun, lagi ko po kayo ina-update sa ating watch hour and sa ating followers. Kasi sabi ko nga po sa inyo, itong YouTube channel na to is para po sa ating lahat po yan. So dapat kung ano yung meron ako or kung ano yung mga nakikita ko, so dapat nakikita niya rin po. So nagiging transparent lang po tayo dito sa ating YouTube channel. So thank you po sa pagsuporta po ninyo. So yun po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so please subscribe to our channel. Yan, subscribe po natin yan. And please like our video, syempre. Yan, pakihit na rin po yung ating bell na sa ganon lagi po tayong updated sa mga upload ni Macoins. So yun, lagi po tayong mag-iingat mga coins ha. And see you on the next video. So ingat. So maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam.